sagana, alright mga minamahal, it's me again, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga, sa gitna nga po ng mga nagbabaga, mga umiinit na usapin tungkol nga po dito sa politika, abay, magmi-meet po, itong si former Vice President Leni Robredo at ito nga pong si President Bongbong Marcos. Mukhang magkakaroon ata na, ng hard lunch. 'Di ba? Lalo pat itong si Sara Duterte nagdeklara, 'di ba? Natatakbo daw siya bilang presidente ng bansang Pilipinas. Ngayon sa kanilang posibleng pagkikita ngayong February 21 at kumpirmado na po 'yan ng spokes ni former Vice President Leni Robredo na meron talagang meet up o merong hard lunch na mangyayari. Mapag-uusapan kaya dito ang politika, mga minamahal? Yan lang yung ating tanong. Ano kaya yung plano? Anyway, ano ba talaga yung pakay ni PBBM kung bakit gusto niyang i-meet up itong si former Vice President Leni Robredo? Alam niyo naman na sobrang lala ng issue tungkol dito sa flood control. Ngayon, meron pong ni-launch itong si President Bongbong Marcos na kontrabaha. Basahin natin itong balita. President Ferdinand Marcos Jr. will meet Mayor Leni Robredo in Naga to discuss the city's Oplan Kontrabaha program and inspect ongoing anti-flood operation. Diba? Talaga nga namang this is what you call political maturity, 'di ba? Yung dalawang personalidad noon na magkabilang kulay sa politika, magkabilang kampo, magkaiba ng supporters, pero tingnan nyo, di ba? Sila ay magkikita, mag-uusap, magmi-meeting, and wow, medyo excited lang tayo kasi mainit kasi 'di ba yung yung election, oo. 'Di ba lalo na kung pag-usapan natin yung mga bagay-bagay, lalo pat alam din naman natin na magaling itong si former Vice President Leni Robredo as a public servant. At magaling din itong si President Bongbong Marcos, ano kaya yung totoong mission? 'Di ba? Yun lang ba yung pag-uusapan diyan, yung Oplan ang tawag doon mga minamahal, Oplan Kontrabaha or baka meron pang mas malalim doon, 'di ba? Na mas ikakatuwa, ikakagalak ng ating mga puso. Diba? So ngayon, itong pagbisita ni President Bongbong Marcos dyan sa Naga, well, ang unang pag-uusapan, syempre, yung Oplan kontra sa baha, yung anti-flood operation, yung disaster preparedness. Diba? And hindi yan politically rally. Hindi yan political rally. Yung pag-uusapan nila mga minamahal, hindi yan campaign shorty or tungkol sa politics. Ang pinag-uusapan nila dyan mga minamahal is yung mainit na problema ng bansang Pilipinas, which is yung baha. Kasi taon-taon na lamang tayong binabagyo, di ba? Taon-taon na lamang po may mga lumulubog na barangay. Taon-taon na lang meron mga nawawalan ng bahay, di ba? So, ang flood control ay hindi naman po yan simpleng proyekto, mga minamahal. Yan po ay usapin about sa kabuhayan at buhay, trabaho ng mga Pilipino. So, kung ang Pangulo at isang mayor, kahit magkaiba ng political background, di ba, ay mag-uusap tungkol sa disaster response, sobrang laki. Oo. Ng bagay na ito, 'di ba? Tapos haluan niyo na din ng ano yung gagawin natin, oo, 'di ba? Ano yung plano natin, 'di ba? Lalo pat yung isa nag-declare na. Anyway, alam naman natin yung realidad mga minamahal na climate change is real. 'Di ba? Malakas na bagyo, mabilis na pagbaha, mga apektado na mga kabuhayan at mga Pilipino na marami, 'di ba? At isa po talaga yung Naga mga minamahal sa madalas tamaan ng baha. So, I think one of the reason kaya binisita din ni President, kaya bibisitahin ni President Bongbong Marcos ang Naga kasi ang Naga talaga ay isa po sa mga mabilis tamaan ng baha. At ito yung masaya dito, kapag nagkaisa, mga minamahal, ang government, ang national government at ang local government, mas mabilis ang
Tama, equipment, coordination, relief operation, and syempre, yung pondo. So, yung meeting na yan, mga minamahal, simbolo yan ng koordinasyon. Hindi dapat tayo dito yung pares kay Sarah ba, nagpe-personalan. Huwag ganon. Dapat, if you are a public servant, and then you have a personal matters, personal issues, sa inyo na yon, huwag nyo nang ilabas. Kasi at the end of the day, you are a public servant. So, kapag baha ang usapan, dapat walang kulay-kulay. Kapag gutom ang pinag-uusapan, walang kulay-kulay. Di ba? Kapag kalaban ay kalikasan, baha, lindol, dapat tayo ay nagtutulungan at hindi dapat natin kalaban ang isa't isa. Ang Pilipinas, mga minamahal, matagal na po yung nahati. Oo, sa politika, mayroong tinatawag na red versus pink, DDS versus pink, DDS versus loyalist, kakamping versus BBM supporters, diba? Ano na yan? Tagal na yan, mga minamahal, diba? Oo, dapat, wag na tayong ganun. Iwanan na natin yung traditional politician, diba? Dapat, kapag ang Pangulo ay pumunta sa isang baluarte ng katunggali at nakipag-meeting, ibig sabihin nito, political maturity. Diba? May willingness na makipag-cooperate. May recognition na mas mahalaga ang mamamayan. It's not all about pride. It's not all about ego, mga minamahal. Trabaho lang. Diba? Walang personalan at kung totoo man na merong pag-uusapan ng maayos itong si PBBM at itong si former Vice President Leni Robredo, ano kaya yung pinaka-twist at pinaka-exciting part dito? Diba? Ano kaya yung aabangan natin dito, mga minamahal? Magkakampihan na ba? Unipink na ba, mga minamahal? Anyway, ano ang makukuha ng mga mamamayang Pilipino dito? So ngayon, syempre kapag nag-meeting yung dalawang yan, syempre mas maayos na flood control mitigation projects, posible nilang pag-usapan dyan. Mabilis na release ng funds, posible nilang pag-usapan. Maayos na coordination during typhoons. Diba? Tapos, mas kaunti yung red tape. May iwasan yung red tape. Diba? So, kailangan lang ng dalawa yan is ng coordination. Hindi kailangan ng drama, hindi kailangan ng bangayan. Ang kailangan natin dito is pagtutulungan, 'di ba? Oo, agapan. Oo. Katulad ng early warning system, drainage project, dredging, evacuation planning. 'Di ba? Unity sa serbisyo. Hindi unity sa pagkakawatak-watak ng bansa. Kasi walang panalo doon, mga minamahal. At yung meeting na yan na magaganap ay malaking simbolo talaga yan, mga minamahal, para sa atin. May pink at may pink at red kaya na mangyayari. At pwede pala, 'di ba? Na mangyari yung pwede naman palang mag-usap, pwede naman palang mag-collaborate, pwede naman palang unahin ng bayan kaysa sa politika. 'Di ba? Si PBBM at si Leni palang makakagawa nun. Ibig sabihin nito, nagkakaayos sila tungkol sa mga platform dito sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Trabaho dapat ang pag-usapan. Trabaho ang priority, hindi pamumulitika. At sana, alam yan, ni Vice President Sara Duterte. Diba? Hindi dapat natin ninonormalize yung bangayan. Ang ninonormalize sana natin, mga minamahal, ang paglilingkod sa taong bayan. Diba? Oo, hindi yung sisirain mo yung progress. Huwag ganon. Diba? At saka sa mga fanatiko, mga DDS dyan, kung lalaitin nyo itong si Leni Robredo na kain suka, 'di ba? Wala kayong growth, wala kayong character development, 'di ba? Ang dalawa, nagtutulungan para maiayos ang bansa natin, tapos kayo politika pa din? Nag-iisip ba kayo? 'Di ba? Napakawalang utak talaga no, mga minamahal. Alright. Anyway, kayo, ano yung masasabi nyo dito? It's me again, Alicia ninyo, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.